Si Eva Perez, 24 na taong gulang, ay isang simpleng dalagang lumaki sa piling ng isang mapagkalingang ina sa isang liblib na baryo sa Batangas. Sa mga mata niya, si Aling Tercia ang nagsilbing ilaw ng kanyang tahanan, ang kanyang mundo at ang tanging dahilan kung bakit nanatili siyang matatag sa kabila ng kahirapan. Ngayong gabi, sa loob ng emergency room na isang pampublikong ospital sa Maynila, ang damdaming bumabalot sa kanya ay takot. Takot na baka tuluyan ang mawala ang kaisa-isang taong mahalaga sa kanya. Nay, gising po kayo. Pero nanatiling walang malay si Aling Tercia sa stretcher. Nakakabit sa oxygen at may mga aparatong humuhuni sa gilid nito. Ang malamig na hangin sa loob ng silid ay tila ba sumasalamin sa kalamig ng takot sa dibdib ni Eva. Nakaupo siya sa bakal na upuan, tangan ng kamay ng ina. Walang luha sa kanyang pisngi sa mga oras na yon. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil tila wala nang mailuha pa. Masyado nang marami ang lumabas simula nang isugod nila si Aling Tercia dito, 2 oras na nakalipas. Miss Perez? Napalingon si Eva sa tumawag. Isang babaeng doktoran lumapit, may maamong mukha at matalim na paningin at may karanasang mababasa sa bawat galaw. Ang kanyang nameplate ay Doktora M. Reyes. Po, mahinang sagot ni Eva, may panganginig sa tinig. Ako si Doktora Reyes, ang sumuri sa kalagayan ni Aling Tercia. Kayo po bang kaanak? Tumango si Eva agad. Ako po ang anak niya, ako po ang nag-aalaga sa kanya. Hindi na niya kinailangang ipaliwanag pa. Ang simpleng pagyakap niya sa kamay na matanda, ang basang mata at ang pagkakaupo niya doon mula pa kanina, lahat ay sumisigaw ng anak. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Alok ng doktora. Tumayo si Eva at tinuhuan ng nurse na ngayon umaalalay kay Aling Tercia. Sa isang tabi ay lumapit ang doktora at diretso sa punto. Na-stroke po si Aling Tercia. Malubhang kondisyon niya. Ang blood pressure niya ay sumirit kanina. Malamang ay sanhi ng matagal na stress at untreated hypertension. Parang binuhusan si Eva ng malamig na tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang napakapit sa dingding sa tabi. Pero buhay pa po siya, di ba? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Doktora Reyes. Buhay pa pero kritikal. Kailangan siyang i-monitor sa ICU. Ang susunod na 48 hanggang 72 na oras ay napakahalaga. Dok, gagaling po ba siya? Mahinang boses ni Eva. Hindi tayo makakatiyak ngayon. Pero may pag-asa, Eva. Kailangan lang natin siyang alagaan ng husto, gamutin at bantayan. Tumango si Eva, bagamat halatang hindi niya pa rin matanggap ang lahat. Para siyang sinasakal ng bigat ang sitwasyon. Hinugot niya mula sa kanyang maliit na bag ang isang lumang coin purse. Nandoon ang kanyang buong laman na 500 piso at ilang barya. Dok, magkano po ang kailangan para sa ICU? Initial payment ay nasa 15,000 para sa unang araw. Kung makahanap tayo ng slot sa charity wing ay baka mabawasan. Pero para sa gamot at ilang test, aabot pa rin ng halos 10 hanggang 15. Hindi kumibo si Eva. Tila nawalan siya ng tinig. Alam niyang wala siyang ganong halaga. Hindi niya maiiwan si Aling Tercia para magtrabaho. Wala rin siyang kapamilya na pwedeng lapitan. Dok, wala po akong ganoong pere. Pero gagawa po ako ng paraan. Maglalaba ako, maghuhugas ng plato kahit po magbenta ng katawan ko. Basta lang po may ligtas siya. Nagulat si Doktora Reyes sa biglaang pahayag. Ngunit agad din siyang lumapit at marahang hinawakan ang braso ng dalaga. Huwag ka magsalita ng ganyan. May mga ahensya tayong pwedeng lapitan. May charity program din ang ospital. Susubukan kong ipaprioritize ang kaso ni Aling Tercia. Nag-angat ang tingin si Eva at sa wakas ay bumagsak na rin ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko po siya kayang mawala. Siya lang po ang meron ako. Siya lang po ang dahilan kung bakit ako nabuhay, Dok. Kita ko yun, Eva. Hindi ka lang basta anak. Isa kang anak na may puso, kakaunti ang katulad mo. Hindi na nakasagot si Eva. Tumalikod na si Doktora Reyes at iniwan siya mag-isa habang tahimik niyang pinupunasan ng kanyang mga mata.
Makalipas ng ilang oras ay lumapit ang nurse sa kanya. Miss Ava, pwede na po kayong pumasok. Gising na si Nanay Tercia. Hindi na siya naghintay pa. Mabilis niyang tinungo ang ICU room at nang makita niya ang matandang babae sa loob na nakangiti, bagamat pagod at maputla ay parang biglang gumaan ang loob niya. Nay, nagising na po kayo. Tinig niya ay nanginginig. Bahagyang tumingin si Aling Tercia sa kanya. Pinilit ngiti ang kanyang tuyong labi. Anak. Lumapit si Eva. Marang hinawakan ng kamay nito. Nay, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo iiwan. Ako po ang bahala sa inyo. Pasensya ka na, anak. Ayoko nang mag-alala ka pa. Kaya hindi ko sinabi. Mas mabuting inalagaan ko kayo. Mas mabuting naghanap tayo ng gamot. Pero wag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa po tapos ang laban natin. Hinawakan ni Aling Tercia ang kamay ni Ava na mahigpit. Mas mahigpit kaysa dati. Hindi ito hawak ng isang ina na humuhugot ng lakas, kundi hawak ng isang pusong may gustong ibulalas bago tuluyang maputol ang hininga. Ava. Basag-basag ang boses na matanda. Nanginginig ito. Tila ba pinipilit lumakas para sa isang huling misyon. Nay, huwag po kayo magsalita. Magpahinga po muna kayo. Pigil ni Ava sabay dampi ng panyo sa gilid ng labi ni Aling Tercia. Ngunit hindi ito nagpaawat. Pumipiglas ang damdamin na gustong mailabas. Isang lihim na kay tagal iningatan. Kailangan mo akong pakinggan, anak. Bago pa ako tuluyang kunin ang langit. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Malalampasan po natin to. Hindi po kayo mawawala sa akin. Mas lalo pang humigpit ang hawak ni Ava sa kamay nito. Makinig ka muna, anak. Mariing wika ni Aling Tercia habang pilit iniiwasan ang luha. Tumango si Ava. Nangingilid na rin ang kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita. Inihanda niya ang sarili sa bawat salitang sasabihin ng matanda na kahit hindi pa niya alam kung anong klaseng sakit ang ibubunyag nito. Ava, hindi ako ang tunay mong ina. Parang tumigil ang oras. Napapikit si Ava. Hindi niya alam kung tama ang narinig. Parang may humampas sa dibdib niya ng sabay-sabay. Tumingin siya sa ina at umaasang mali ang pagkakarinig. Anong ibig niya sabihin, Nay? Anak kita. Sa puso. Pero hindi kita isinilang. Pinulot kita sa ulan. Hindi literal, Ava. Pero ganun ang pakiramdam. Isang gabi, iniwan ka sa pintuan ng health center kung saan ako volunteer nurse noon. Yung gabi na yun, gabing-gabi na. Umuulan at halos wala ng tao sa daan. May narinig akong iyak ng sanggol. Lumabas ako at nakita kitang nakabalot sa kumot. May kalakip na sulat at ilang dokumentong tila minadaling ilagay sa lumang kahon. Napalunok si Ava. Hindi siya makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan niya habang dahan-dahang gumuguho ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Nay, ibig niyo po mong sabihin, iniwan ako? Tumulo ang luha ni Aling Tercia. Hindi ko alam kung bakit ka iniwan, Ava. Pero alam kong mahal ka nila. Ang sulat, ang pagkakabalot sa'yo, ang alahas na suot mo noon. Lahat yon, nagsasabing hindi ka pinabayaan. Pero may nangyari. Alam ko, may nangyaring hindi natin alam. Bakit hindi niyo agad sinabi? Dahil takot ako, Ava. Takot ako mawala ka sa akin. Takot akong kapag nalaman mo ang totoo, aalis ka. Hahanapin sila at iiwan mo ko. Pero hindi na ako dapat matakot. Kailangan mong malaman ang totoo. Ilang sandali ang katahimikan. Sa ilalim ng kama ko, Ava, may kahon. Lumang kahon na gawa sa kahoy. May ukit na bulaklak. Naroon ang sulat, ilang dokumento at litrato. Doon mo matatagpuan ang sagot sa tanong kung sino ka, kung saan ka nanggaling. Umiling si Ava, tuloy-tuloy ang luha. Bakit ngayon lang, Nay? Akala ko po, kayo na lahat sa buhay ko. Hindi ko po kayo itinuturing na iba. At dito, ngumiti si Aling Tercia. Kahit ang bawat ngiti ay may kasamang pigati. Hindi rin kita tinuring na iba, anak.
Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin. Sa tagal ko sa mundo, ikaw ang nagbigay ng saysay sa bawat umaga ko. Pero darating ang oras na kakailanganin mong malaman ang buong katotohanan. At ngayon na yon. Napuyo ko si Ava. Ang damdamin niya ay nagsasalpukan. Galit, lungkot, takot, pagkalito, at isang uri ng sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. Parang may bahaging binunot sa puso niya, habang may bahagi ring pilit na sinasalba. Kapag nawala na ako, hanapin mo ang kahon. Huwag kang matakot sa katotohanan, ha? Harapin mo ito, Ava, dahil baka ito na ang simula ng tunay mong buhay. Patuloy ni Aling Tercia. Nay, hindi ko kayang mawala kayo. Hindi ko kayang mag-isa, Nay. Hinaplos ni Aling Tercia ang pisngi ni Ava. Hindi ka kailanman mag-isa, Ava. Nasa puso mo ko, at ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi gawa-gawa, hindi obligasyon. Pagmamahal yun ng isang ina sa anak niyang pinili niyang mahalin. Hindi na napigilan ni Ava ang kanyang sarili. Yumuko siya at niyakap ng marahan ang katawan ng matanda. Tahimik siyang umiyak sa balikat nito habang patuloy na dumadaloy ang salitang gusto niyang isigaw na nanay pa rin niya si Aling Tercia. Kinagabihan ay wala nang ibang naiisip si Ava kundi ang mga sinabi ng ina-inahan. Hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa gilid ng kama sa pansamantalang wardroom na inilipat kay Aling Tercia habang mahimbing ang tulog nito sa epekto ng gamot. Pasado 12:00 na madaling araw, umuwi siya sandali sa kanilang barong-barong na bahay upang sundin ang bilin. Dumiretso si Ava sa silid ni Aling Tercia. Sa ilalim ng lumang kama na may kutsyon na halos lumubog na sa kalumaan, inilabas niya ang isang kahong kahoy. Makaluma ang disenyo. May ukit sa ibabaw na isang rosas na parang may luha sa mga talutot. Binuksan niya ito. Una niya nakita ang isang sulat na nakaipit sa pagitan ng dalawang larawan. Ang isa ay larawan ng isang sanggol. Siya. Ang isa pa ay isang larawan ng isang mag-asawang may suot na eleganteng kasuotan. May pagkakahawig ang babae sa kanya, lalo na ang mga mata. Binasa niya ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunit ang tagpi-tagbing alaala. Sa makakakita sa batang ito, patawarin kami. Hindi ito kapritsyo. Ito ay kabayaran ng isang lihim na kailangang pagtakpan. Mahal namin siya higit sa sarili namin. Ngunit ang mundo na ginagalawan namin ay hindi ligtas para sa kanya. Bantayan niyo siya, mahalin, at kung sakaling dumating ang araw na handa na siyang malaman ang lahat, ipakita niyo ito sa kanya. M&L. M&L? Mahinang ulit ni Ava. Tinitigan niya ang larawan ng mag-asawa. Sila ba ang mga magulang ko? Pinagmasdan niya ang ibang nilalaman ng kahon, mga dokumentong legal, birth certificate na ibang pangalan ng ina, mga lumang larawan na kuha sa malalaking bahay at kotse, mga sulat na tila isinulat ng isang may kaya. Unti-unti nang lumilinaw ang lahat. Hindi siya lumaki sa isang maharlikang pamilya, ngunit posibleng galing siya sa isa. Hindi siyang anak ng simpleng Aling Tercia, pero minahal siya nito ng higit pa sa sariling dugo. At ngayon, simula na ng isang bagong kabanata. Bumalik na rin agad si Ava ng ospital dahil hindi na siya mapakali. Pagkapasok ni Ava sa ospital ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nasa bag niya ang kahon. Ang kahong ibinili ni Aling Tercia, na puno ng mga lihim. Hindi siya makapaniwala sa mga natuklasan niya. Ngunit higit sa lahat, ay mas matindi ang pagnanais niyang ibalita ito sa ina-inahan, ang babaeng bumuhay sa kanya. Nay, kailangang marinig niyo to. Kailangan nating harapin to na magkasama. Mabilis ang bawat hakbang niya sa koridor ng ospital. Pamilyar ang amoy ng gamot at disinfectant. Pamilyar ang lamig ng aircon na tila pumapasok sa kalamnan. Ngunit may isang bagay na hindi pamilyar, ang katahimikan. Paglapit niya sa wardroom ay hindi niya inaasahang bumungad agad sa kanya si Dr. Reyes sa may pintuan. Nakapamewang ito at may bahagyang lungkot sa mata. Dok, si Nay Tercia, gising na po ba siya? May dala po akong... Tanong ni Eva, agad na kabado. Hinawakan siya ni Dr. Reyes sa braso. Marahan at maingat. Parang pinipigil siyang tumuloy.
Ava. Sa unang bigkas pa lang ng kanyang pangalan, ay naramdaman na ni Ava ang malamig na kuryente sa katawan. Umangat ang kanyang paningin sa mukha ng doktora. Umaasa at pilit na tinatanggihan ng kutob. Hindi na siya nagising. Parang biglang huminto ang paligid. Tumigil ang oras at nawala ng tunog ang mundo. Ha? Hindi. Hindi po. Kanina lang po. Kanina lang po kami magkasama. Gising po siya. Kinausap niya ako, nagpaalam siya pero hindi pa po ito yung oras. Sambit ni Ava, halos hindi makabigkas. Ginawa namin ang lahat. Wala siyang iniwan kundi kapayapaan. Tahimik na naging pagpanaw niya. Hindi na narinig ni Ava ang mga sumunod na sinabi ng doktora. Bumigat ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa gilid ng dingding. Hawak pa rin niya ang kahon. Mahigpit. Tila iyon na lang ang natitirang koneksyon sa ina-inahang nawala. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa, Nay. Mahina niyang wika. Lumuhod si Doktora Reyes sa tabi niya. Ava, mahal ka niya. At kung naririnig ka niya ngayon, alam kong ipinagmamalaki ka niya. Hindi sumagot si Ava. Tahimik siyang lumuha habang yakap ang kahon. Sa dami ng tanong ay isa lang ang malinaw. Ang mundo niya ay tuluyang nagbago. Wala na si Aling Tercia. At ngayon, siya na lang ang natitirang saksi sa sariling kwento niya. Matapos mailibing si Aling Tercia ay isang malalim na katahimikan ang yumakap kay Ava. Tila ba ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Wala nang matandang laging humahaplos sa kanyang likod tuwing siya'y pagod. Wala nang mainit at tinig na nagsasabing kaya niya ang lahat ng laban. Mag-isa na siya. Matapos mawala ni Aling Tercia ay pinagtuunan ni Ava ng pansin ang kahong naglalaman ng lihim ng kanyang pagkatao. Nais niyang hanapin ang kanyang tunay na pamilya. Ngunit hirap siya magsimula dahil sa kahirapan. Wala siyang yaman at tanging determinasyon lang ang kanyang sandata. Hanggang sa isang tanghali, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, ay may isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Ava? Nilingon niya ito. Sa unang tingin ay hindi niya agad nakilala ang lalaki na matangkad. Malinis ang ayos, naka-long sleeves at may suot na salamin. Ngunit ang umiti ito ay biglang bumalik sa alaala niya ang mga araw sa baryo. Marco? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Ava. Tumango ang lalaki at ngumiti ng mas malapad. Oo, ako nga, Ava Perez. Ikaw pa rin. Napangiti si Ava kahit basa ng pawis ang kanyang mukha. Grabe, ang laki ng pinagbago mo. Kumusta ka na? Sabi ni Marco. Eto, buhay pa rin. Ikaw, asansado ka na ha? Akala ko nasa abroad ka. Umiling si Marco. Dito lang ako. Natapos ko ang law sa San Beda. Nasa isang firm ako ngayon, may sarili ng kaso. Pero umuwi pa rin ako paminsan-minsan sa atin. Abogado ka na pala. Hindi mapigilang mapangiti ni Ava. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay ang bigat na hindi niya kayang itago. Napansin niyo ni Marco. Teka, gusto mo ba magkape? Mayroong malapit na cafe dito, treat ko. Sa loob ng maliit na cafe ay naupo sila sa isang sulok. Sa harap ng mainit na tasa, doon na hindi napigilan ni Ava ang lahat ng hinanakit, takot at kwento. Isinalaysay niya ang pagkamatay ni Aling Tercia, ang kahon, ang sulat, ang larawan at ang mga papel. At ang hindi niya pa rin alam kung saan magsisimula. Tahimik si Marco sa simula, tila iniisip ang bawat detalye, hanggang sa tumango ito at nagsalita. Ava, pwede kitang tulungan. Ha? Talaga? Bilang abogado, may access ako sa mga civil records. Pwede nating siyasatin kung totoo mga pangalan sa sulat. Pwede nating i-trace sa mga ito. Kung may birth certificate, baka may duplicate o ibang record sa NSO. At kung kilala ang pamilya, baka hindi na kailangan ng matagal na paghahanap. Napayuko si Ava. Pero Marco, wala akong pere. Wala akong pambayad, hindi kita kayang suklian. Gumiti si Marco. Wala akong hinihinging kapalit. Matagal na tayo magkakilala. Isa ka sa mga tao naging mabait sa akin nung wala akong kaibigan sa baryo. Ngayon, panahon ko naman para tumulong. Namumuuna ang luha sa mga mata ni Ava. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, Marco.
Hindi ko alam kung ano mangyayari kung malaman ko ang totoo. Baka tanggihan nila ako. Baka hindi nila ako kilalanin. Pero hindi mo rin malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Tahimik si Eva. Tinignan niya ang kahon na inilapag niya sa lamesa. Nasa loob nito ang lahat. Lihim, pag-asa at ang susi sa kanyang pagkatao. Kung matuklasan kong mayaman sila, hindi ako humihiling ng mana. Gusto ko lang malaman kung bakit nila ako iniwan. Mahinang sabi niya. Tumango si Marco. At may karapatan kang malaman. Ilang araw ang lumipas ay nagsimula ng investigasyon ni Marco. Kinuha niya mga kopya ng mga sulat at birth records. Isa sa mga dokumentong yon ay may pangalan ng isang kilalang apelyido, Laurel, isang prominenteng pamilya ng negosyante. Ito ang unang lead natin. May kaso noon ng isang anak na isinilang sa labas at tinago dahil sa pressure mula sa pamilya. Pwedeng konektado yun sa'yo, baka isa ka sa mga piniling itago. Sabi ni Marco habang magkasama sila sa legal office. Isa akong sikreto. Bulong ni Eva na pilit pinapawi ang sakit sa tinig. Pero hindi ka na kailangang manatiling sikreto ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Eva ang sarili sa salamin. Hindi na bilang isang ulilang lumaki sa hirap, kundi isang babaeng pinanday ng panahon at handang hanapin ang kanyang lugar sa mundong matagal na niyang hindi kilala. Sa pag-iimbestiga ni Marco ay nalaman niyang katotohanan. Isang kasaysayang tinabunan ng kapangyarihan, pera at takot. Mabigat ang kanyang dibdib habang hawak-hawak ang isang Manila folder na puno ng dokumento, legal affidavits, lumang news clippings at mga file mula sa archive na halos tinanggal na sa talaan ng publiko. Pagdating niya sa inuupahang silid ni Eva, ay agad niya itong nadatnan sa may bintana. Nakaupo at tila malayo ang tingin. Hawak pa rin ng dalaga ang larawang nakuha mula sa kahon ni Aling Tercia na isang babaeng elegante at isang lalaking may matipunong mukha at mapagkalingang titig. May bago ka bang nalaman? Tanong ni Eva, hindi man lang lumingon. Tumango si Marco, dahan-dahang naupo sa tapat niya. Meron, at baka hindi ito madali para sa'yo. Nagpalinga si Eva, humarap sa kaibigan. Wala nang madali, Marco, sabihin mo na. Huminga ng malalim si Marco. Ang dahilan kung bakit kayo pinamigay ng mga magulang mo, dahil may banta sa buhay mo. Hindi nila gusto yun, pero napilitan sila. Pinilit sila. Banta? Napakunutan noon ni Eva. Ang mga magulang mo, sina Leon at Eduardo Laurel ay nasangkot sa isang legal battle laban sa isang makapangyarihang pamilya, ang Del Valle. Halos mapatigil sa paghinga si Eva. Del Valle? Tumango si Marco. Ayon sa isang lumang affidavit na hindi na ipasa sa korte ay may ebidensya noon ng ama mo laban sa ama ni Vanessa. Si Don Cristobal Del Valle. May kinalaman sa paglalabas ng pera sa mga non-existent charities. Nakipagsabuatan pa mga ito sa ilang opisyal ng gobyerno. Napaatras si Eva. Anong kinalaman ko doon? Wala kang kinalaman, Eva. Pero nang nalaman ng mga Del Valle na may anak ang mag-asawang Laurel, ikaw, at posibleng gamitin ka para idiin sila, doon sila nagbanta. May planong pagdukot, may sumunod sa'yo noon, kaya sa gitna ng kaguluhan, nilihim ka. Ipinagkatiwala ka kay Aling Tercia. Napayuko si Eva. Ibig sabihin, hindi nila ko iniwan, kundi iniligtas. Exactly. Tahimik ang sumunod na mga minuto, hanggang sa muling tumingala si Eva, nangingilid ang luha. Buhay pa ba sila? Umiling si Marco. Walang record ng kanilang pagkamatay, pero mula nung nawala sila sa Maynila, parang binura sila sa mundo. Ang huling nabalitaan ko, may relocation program daw silang sinalihan. Hindi ko pa alam kung saan. Pinipigilan ni Eva ang luhang bumubuo sa gilid ng kanyang mga mata. At yung Vanessa. Mula pagkabata, alam na niyan lahat. Ayon sa isang insider sa dating katulong ng mga Del Valle, plano talaga nilang burahin ang pangalan mo. Ang kapalit ng kayamanan nila ay pagkawala mo. Nanigas ang panga ni Eva. Hindi pa man kami nagkikita. Pero abot langit ng galit ko sa kanya. Eva. Hindi mo naiintindihan, Marco. Lumaki akong walang alam. Habang siya, malamang ay tinamasa ang karangyaan, ang kapangyarihan at habang ako,
Naghukay ng sariling daan para mabuhay. Hindi kita pipigilan, Ava. Pero kailangan natin gawin ito na maingat. Ang pamilya Del Valle, lalo na si Vanessa, ay hindi basta-basta. Malakas sila. Magaling sila magtago. Maraming koneksyon. Tumayo si Ava. Ang dating maamong mukha, ngayon puno ng apoy at determinasyon. Hindi ako takot sa kanila. Kung iniisip nilang tapos na ang kwento ko, nagkakamali sila. Magsisimula pa lang ito. May plano na ako. Pasok tayo sa isa charity gala ng Del Valle Group next month. Isa ito sa pinaka-prestihiyosong okasyon ng taon. May isa akong kliyente na pwedeng magbigay ng access sa invitation. Dagdag ni Marco. Makikita ko na siya? Tanong ni Ava nang may bahid ng galit at kaba. Posibleng oo, pero tandaan mo, hindi tayo pupunta doon para gumawa ng eksena. Pupunta tayo doon para makuha ang atensyon ng mga taong may alam at para unti-unting mabawi mo ang totoo mong pagkatao. Napalunok si Ava. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya iniisip ang paghiganti. Iniisip na rin niyang bawi ng karapatang matagal na pinagkait sa kanya. Karapatang kilalanin, karapatang magtanong, at karapatang mabuhay bilang Ava Laurel. Sa gabing yon, habang tinitignan niya ang kanyang sariling refleksyon sa maliit na salamin sa dingding ng kanyang inuupahang kwarto, ay nagtanong siya sa sarili. Handa na ba ako? At ang sagot ng kanyang mga mata ay malinaw. Hindi siya sigurado. Pero kung ang kabayaran ng katotohanan ay panganib, handa siyang suungin ito. Nang sumunod na araw ay napadaan si Ava sa isang exhibit sa isang mamahaling mall sa BGC. Hindi niya ito sinasadya. Pauwi na sana siya mula sa panibagong job interview na mapukaw ang kanyang pansin ng maririkit na ilaw at maaliwalas na espasyo ng isang art exhibit sa loob ng mall atrium. Habang pauwi ay napadaan si Ava sa isang art exhibit at naakit sa isang painting ng babaeng tila may tinatagong lungkot na parang refleksyon ng sarili niya. Bagaman wala siyang alam sa sining, ay pumasok siya sa gallery ng may dignidad. Doon siya napansin ni Philip Santibanez, isang gwapong bilyonaryo naka-dark gray suit. Hindi siya pinansin ni Philip dahil sa itsura niya, kundi sa kung paano siya tumitig sa canvas na puno ng lalim at damdamin. Sa kabila ng atensyon mula sa ibang babae, ay kay Ava lamang siya nakatingin, na tila sa unang tingin pa lang ay may koneksyon na agad. Interesting taste. Most people just walk past this piece, but you stood still. Ani Philip, marahan lumapit at tumigil sa tabi ni Ava. Nagulat si Ava. Napalingon siya at agad napansin na lalaking nakatayo sa kanyang kanan. Matangkad, maputi, may lalim ang mga mata, may aura na misteryo. Pero higit sa lahat, ay isang bagay ang agad niyang napansin. Wala itong kanang kamay. Ang suot itong coat ay may prosthetic arm na itim, makinis at parang gawa sa titanium. Oh, sorry, hindi ko kayo napansin. Sagot ni Ava. Ngumiti si Philip. That's alright. Actually, that's rare. Most people notice me too soon. Napangiti si Ava, medyo nahihiya. Siguro, nauna ko lang napansin yung painting. Kung ganun, nainggit naman ako sa painting na yan. Sabay kindat ni Philip, natawa si Ava ng bahagya. Ang bilis naman. Philip. Abot ang binata ang kaliwang kamay. Ava Perez. Beautiful name. Ikaw yung tipo ng babae na mabilis makaramdam ng sadness. Tugon ni Philip sabay tumingin ulit sa canvas. Napatingin si Ava sa kanya, medyo nagulat. Anong sabi mo? I meant the painting, pero you felt it, didn't you? Sagot ni Philip. Tahimik si Ava, hindi siya makasagot. Sorry, may nasabi ba ako na hindi maganda? Dagdag ni Philip. Wala naman, hindi ko lang inaasahan na sasabihin mo yon. Sagot ni Ava. Someone like me? Tanong ni Philip sabay ngiting may halong tukso. Parang ikaw yung taong meron na ang lahat. Ayos sa forma, may dating, may kumpiyansa, yung hindi maabot. Tugon ni Ava. Tumawa si Philip. You're right, most people don't. Naglakad sila papunta sa isa pang painting. Sa gitna ng masinsinang ilaw at malamig na paligid, na tila ba sila lang ang tao sa buong mundo. Madalas ka bang pumupunta sa ganito? Tanong ni Ava habang nilalaro ang kanyang mga daliri. Too often, part of my foundation work. Pero ngayon lang ako na-curious sa isang bisita. Sagot ni Philip.
Napatingin si Ava sa kanya. May hugot ka pala? Among other things, I'm in real estate, stocks, tech investments. Boring stuff, but this, talking to you, definitely not boring. Sabay ngiti ni Philip. Napayuko si Ava at natatawa sa sarili. Grabe ka namang magsalita, parang sanay na sanay ka mang charm. Ava, I know this is forward, but I'd like to get to know you. Maybe coffee, dinner? Sabay abot ni Philip na isang card mula sa wallet. Tinignan ni Ava ang card. Philip Santibanez, CEO, Santibanez Global Holdings. Bigla siyang napatigan. Parang may narinig na siyang apelyido ito noon. Pero saan nga ba? Yung pangalan mo, Santibanez, parang narinig ko na yun dati. Ngumiti si Philip, bahagyang nanigas ng panga. Most likely from Forbes or tabloids. Wala namang exciting. Hindi na nagtanong pa si Ava, pero sa loob ng kanyang isipan ay parang may sumilip. Ava, I don't know what your story is, but you walk like someone who's trying to carry something heavy. Huwi ka ni Philip habang nakatingin sa kanya. Hindi nakasagot si Ava. Nakatingin lang siya sa mga mata nito. You don't have to carry it alone, you know? Parang may tinamaan sa puso ni Ava. Palagi siya mag-isa. Ngayon lang may nagsabi sa kanya niyon at sa paraang hindi siya naawa, kundi parang may gustong unawain. Sige, para masarap magkape. Bulong niya, ngumiti si Philip. Then, it's a date. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay tila mabilis ang pangyayari sa pagitan ni Ava at Philip. Nagsimula lamang sa isang simpleng pagkikita sa gallery, ngunit sa mga sumunod na araw ay tila naging natural na ang komunikasyon nila. Minsan sa text, minsan sa tawag, minsan biglang yayayain ni Philip si Ava ng kape, tanghalian o kahit lakad lang sa park na walang press at walang bodyguard. Just you and me, Ava. No noise, no business talk. Just us. Madalas nitong sabihin. Sa mga ganitong sandali ay nakakalimot si Ava. Nakakalimot siya sa kahirapan, sa paghahanap at sa sakit na iniwan ni Aling Tercia. Sa mga mata ni Philip, pakiramdam niya ay hindi siya mababa, hindi siya hamak. Pero sa bawat ngiti ay may kaba. Dahil habang tumatagal ay lalo siyang nahuhulog sa isang lalaking hindi niya dapat pagkatiwalaan ng buo. Isang lalaking may yaman, may nakaraan, at may misteryong hindi pa niya alam. Isang araw, nasa isang tahimik na restaurant sila sa Tagaytay. Si Ava ay nakasimpleng blouse at palda. Si Philip naka-white shirt lang at slacks, walang press, walang politika. Sa kanila lang ang mundo. Do you like the view? Tanong ni Philip habang nakatingin sa malawak na tanawin ng kabundukan. Oo, ang ganda. Para kang hindi makahinga sa sobrang lawak. Just like how I feel whenever I look at you. Napatingin si Ava at napatawa. Naku, bolero ka talaga, sir. I'm not kidding. There's something about you. I don't know what it is yet, but I know it's rare. Ngumiti si Philip. Napayuko si Ava. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Philip, bakit mo ba ako lagi niyayaya? Maraming babae dyan na mas bagay sa'yo. Yung may kotse, may formal na Ingles, may pamilya na may pangalan. Ipinatong ni Philip ang mga braso niya sa mesa at tumitig kay Ava. Ava, you're not some accessory I picked out. You're a person. You're smart, honest, and real. I like being with you. Mahirap bang paniwalaan yun? Napailing si Ava. Hindi naman, pero hindi ako sanay. Parang masyadong maganda para maging totoo. Ngumiti si Philip. Then, let's make it true. One moment at a time. Sa mga sumunod na linggo ay mas lumalas ang pagkikita nila. Minsan may dalang bulaklak si Philip. Minsan si Ava nagluluto ng simpleng adobo at turo-turo meal at pinapadala sa opisina ni Philip. Mas gusto pa raw ni Philip ang ulam ni Ava kaysa sa mga mamahaling putahe sa fine dining. I'll treat truffle for to you any day if it's from you. Biro pa nito minsan. Ngunit sa likod ng kilig ay may isa palang taong nagmamasid, si Marco, at hindi niya nagugustuhan ang mga nangyayari. Isang hapon ay nadatan ni Marco si Ava sa labas sa isang pastry cafe sa Makati. Nakangiti ito habang tinitignan ang screen ng cellphone. Ava! Tawag ni Marco. Napalingon si Ava halatang nagulat. Marco, anong ginagawa mo dito?
Mas tamang itanong ko yata yan sa'yo. Ilang araw na kitang hindi makontakt. Wala ka sa lumang tinitirahan mo. Hindi ka rin sumasagot sa messages ko. Eva, nasan ka ba? Sagot ni Marco na nakakunot ang noo. Sorry, naging busy lang. Marami lang akong iniisip. Bulong ni Eva. Iniisip? O iniiwasan? Eva, nag-uumpisa na tayo. May mga lida tayo tungkol sa mga laurel. May pondo na rin tayo mula sa donor ko pero bigla ka nawala. Matalim ang tinig ni Marco. Hindi agad nakasagot si Eva. Hindi niya rin masabi na halos lahat ng oras niya nitong huli ay napupunta kay Philip. Sa lakad, sa kwento, sa simpleng pagtawa. Eva, please, huwag mo sanang kalimutan kung bakit mo sinimulan to. Nandito ka sa Maynila hindi para sa date-date. Nandito ka para hanapin ng pamilya mo. Para hanapin ng totoo mong pagkatao, hindi para mahulog sa kung sinong. Hindi na niya tinuloy, pero alam ni Eva ang gusto niyang sabihin. Hindi mo siya kilala, Marco. Hindi siya masamang tao, hindi siya ganun. Huwag ka magpakatanga, Eva. Alam mo hindi tayo pareho ng mundo at hindi mo alam kung anong connection meron yung tao na yun sa mga tao na nakit sa'yo noon. Napaatras si Eva at nasaktan sa sinabi. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Tanong niya. Pinagkakatiwalaan kita pero hindi ko pinagkakatiwalaan ang damdamin mo kapag in love ka na. You're not thinking straight. Kung gusto mong hanapin ang katotohanan, bumalik ka sa giyera natin. Huwag kang pumikit sa saya at kalimutan ang mission mo. Sagot ni Marco, malumanay na pero seryoso. Tahimik si Eva. Hindi niya alam kung mas masakit ba ang sinabi ni Marco o ang pagkakagising na unti-unti nga siya nadadala. Nadadala sa isang mundong hindi sa kanya. Sa isang lalaking hindi niya kilala ng lubusan. Pero sa puso niya ay may init, may lambing, may saya na noon pa niya gustong maramdaman. Kinagabihan, nagring ang cellphone ni Eva. Eva, are you free tonight? I know a place not too far. Si Philip. Tahimik si Eva, hindi siya agad nakasagot. Eva, you there? Ikaw ba talaga, Philip? Tanong niya, mahina. Of course, why? Wala lang, gusto ko lang siguraduhin. Ngumiti si Philip sa kabilang linya. I'll pick you up 8 p.m. Kinabukasan ng gabi ay muling nagkita sina Eva at Philip sa isang tahimik na rooftop bar sa itaas ng isang boutique hotel. Walang kasamang bodyguard si Philip, walang masyadong tao. Sadyang pinili niya ang lugar na walang makikialam. Isang puwang na tila ginawa para lang sa kanilang dalawa. Naka all black si Philip at naka long sleeves pero bukas ang unang dalawang botones. Si Eva na may nakasimple lang na isang puting blouse at maong skirt pero sa patingin ni Philip ay siyang pinakamagandang babae sa gabi. Ang ganda ng view, sabi ni Eva habang hawak ng isang baso ng red wine. Not as beautiful as the woman in front of me. Sagot ni Philip sabay ngiti. Yan ka na naman, sobra kang mambola. Umiling si Eva at bahagyang namumula. Honest lang ako, to truth, beauty and unexpected nights. Sabay tagay ni Philip. Nagto silang dalawa. Habang lumalalim ang gabi ay lumalalim din ang mga tanong. Do you believe in fate? Tanong ni Philip habang pinapaikot ang alak sa baso. Hindi ko alam. Parang mas naniniwala ako sa aksidente. Sa mga bagay na biglang nangyayari kahit hindi mo inaasahan. Tulad dito. Sagot ni Eva. Tulad natin. Dagdag ni Philip. Napatingin si Eva sa kanya na tahimik. Philip. Yes? Bakit ako? Hindi ba't ang dami mong pwedeng piliin? Ngumiti si Philip. Hindi agad sumagot. Sa halip ay yumuko siya saka malumanay nagsalita. Because you're real. And you make me feel real too. Napatitig si Eva sa kanya. Wala sa yaman at wala sa galing magsalita, kundi sa totoo niyang tingin. Habang patuloy ang kwentuhan ay patuloy ding umiinit ang gabing yon. Hindi dahil sa alak, kundi sa presensya nilang dalawa. Ilang minuto pa lumipas ay naramdaman ni Eva ang biglaang katahimikan sa pagitan nila. Nakatingin si Philip sa kanya. Hindi ngiting palabiro, hindi mapang-akit, kundi seryoso at malalim. Eva, can I kiss you? Wika nito na halos pabulong. Napahigpit ang hawak ni Eva sa kanyang braso. Hindi siya nakasagot agad. Hindi siya sanay sa tanong na ganon. Tanong na marunong maghintay. Hindi niya sinagot pero hindi rin siya umiwas na lumapit si Philip at inilapit ang kanyang labi sa pisngi niya. Mainit, dahan-dahan at parang panaginip. At nang magtagpo ang kanilang mga labi ay wala ng pagtutol. Masuyo, malambing,
tila may lungkot at pangungulila. Hindi ito halik ng tukso, kundi halik ng dalawang kaluluwang matagal nang nauuhaw sa koneksyon. Wala silang sinabi, walang kailangang ipaliwanag. Nagpatuloy ang halikan mula sa labi, pababa sa leeg, habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Hanggang sa lumipat sila sa kwarto ni Philip sa itaas na palapag ng hotel, na tila sinadya ng gabi pa lang para sa posibilidad ng baka sakali. Nang isara ni Philip ang pinto ay kapwa sila tahimik. Walang sinayang na salita. Kapwa nila hinubad ang bawat layer ng damit, ng takot at ng alinlangan. Hindi marahas, hindi madali. Sa bawat dampi ng palad ni Philip sa katawan ni Eva ay may paggalang. Sa bawat pag-ungol ni Eva ay may paglayang matagal ng kinikimkim. Sa bawat halik ay may pananabik. Sa bawat bulong ay may katapatan. "Are you okay?" Tanong ni Philip habang nakatingin sa mga mata ni Eva. Tumungo si Eva, nilalambingan ng emosyon ang mukha. "Oo, okay lang ako." At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw at katahimikan ng gabi, ay naging isang kanilang mga damdamin. Mainit, mabagal, punong-puno ng pagbitaw sa pagpipigil. Hindi ito simpleng pagnanais. Isa itong paglaya, isa itong pagsuko. At sa pagyakap ni Philip kay Eva matapos ang lahat, ay tahimik silang nagkatitigan. Walang I love you. Walang pangakong bukas ay pareho pa rin. Pero may isang gabi na puno ng katotohanan. At iyon muna ang sapat. Mahimbing ang pagkakatulog ni Eva sa loob ng malamig na silid ng hotel. Nakahilig siya sa matipunong dibdib ni Philip at ang kanyang mga daliri ay nakapulupot pa sa bisig nitong naging kanlungan niya buong gabi. Habang mahimbing na natutulog si Eva sa tabi ni Philip, ay dama niya ang kakaibang kapayapaan at lambing ng gabing magkasama sila. Ngunit ang tahimik na umaga ay biglang naputol nang tumunog ang cellphone niya. Tawag mula kay Marco. Bagamat ayaw niyang sagutin ay nanaig ang kutob niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at sinagot ang tawag habang si Philip ay mahimbing pa ring natutulog. Hindi niya alam na ang tawag na yon ang magiging simula ng pagyanik sa damdamin niya at magpapagulo sa relasyon nilang dalawa. "Hello, Marco?" Bulong niya, pilit pinapakalma ang boses. "Eva, finally, salamat at sinagot mo na rin. Kailangan natin mag-usap. May nalaman ako at hindi pwedeng palampasin." Baka sa tinig ni Marco ang pagmamadali at pag-alala. Napakunutan noon ni Eva. "Ano ba nangyayari?" Tumigil ng saglit si Marco sa kabilang linya, saka mariing nagsalita. "Si Philip, Eva. Si Philip Santibanez. Ex-boyfriend siya ni Vanessa Del Valle." Parang isang malamig na tubig ang biglang ibinuhos kay Eva. "Ano? Sigurado ka?" Halos pabulong, ngunit nanginginig ang tinig ni Eva. "Walang duda, na-trace ko isang lumang article from a high society magazine years ago. May litrato pa sila. They were together for almost 2 years, on and off. He was very close to the Del Valles at some point." Hindi agad makasagot si Eva. Tila unti-unting bumigat ang dibdib niya. "Bakit ngayon mo lang sinabi to?" Tanong niya, halos nauutal. "Ngayon ko lang nahanap. Hindi ko rin agad na kumpirma. I needed to be sure. At ngayon, Eva, sigurado na ako." Napatingin si Eva kay Philip. Mahimbing pa rin itong natutulog. Walang kalam-alam na gumuho na ang paniniwala niya. Muling narinig niya ang boses ni Marco. "Eva, kailangan mo lumayo dyan. Hindi natin alam kung anong papel niya sa lahat ng ito. Pwedeng ginagamit ka lang niya. Pwedeng isa siya sa dahilan kung bakit ka nawala sa pamilya mo." "Hindi siya ganun." Bulong ni Eva, pero kahit siya mismo ay hindi kumbinsido. Matapos marinig ang revelasyong si Philip ay dating kasintahan ni Vanessa, hindi na nagawang sagutin ni Marco ang tanong ni Eva. Sa halip ay naiwan siya mag-isip at sa kanyang puso ay unti-unting pumasok ang pagdududa. Sa kabila ng magdamag na paglalapit nila ni Philip ay biglang nagbago ang lahat. Tahimik siya nagbihis, nilisan ang silid at iniwan ng lalaking minsan ay naging kanlungan niya. Wala siyang direksyon, ngunit batid niya ang kailangan na alamin ng totoo. Hindi niya kayang manatili sa piling ng isang taong konektado sa kanyang masalimuot na nakaraan, kahit patila may damdaming unti-unti niyang minamahal. Samantala, nang araw ding yon ay napabalikwas si Philip mula sa kama. Walang ingay, walang presensya, at wala si Eva.
Nagising si Philip at napagtantong wala na si Ava sa tabi niya. Tinawagan at tinetext niya ito, ngunit walang sagot. Nabahala siya at may kirot sa dibdib. Samantala, abala si Ava kasama si Marco sa paghahanda para sa charity gala ng Del Valle Group. Ang unang hakbang niya sa paglapit sa tunay niyang pamilya. Nasa likod sila ng isang lumang van na inayos ni Marco para magsilbing dressing area ni Ava. Nakasuot si Ava ng isang simple pero eleganteng black dress, may off-shoulder cut at manipis na tela sa laylayan. Hindi mamahalin pero bagay sa kanya. Pumili din si Marco ng mga hikaw at isang vintage brooch na iniwan ng kanyang lola para kay Ava. "Handa ka na ba?" tanong ni Marco habang inaayos ang kuwelyo na suit niya. "Hindi ko alam, pero kailangan kong harapin to." Sagot ni Ava sabay buntong hininga. Tumango si Marco. "Kahit anong mangyari, nasa tabi mo ko." Sa ballroom ng Grand Astoria Hotel ay nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ilaw, kamera at mamahaling halakhakan. At sa gitna ng engrandeng pagtitipon ay ang reyna ng gabi, si Vanessa Del Valle. Si Vanessa ay isang 35 anyos na babaeng kilalang-kilala sa mundo ng negosyo at fashion. Matangkad, mestisa at laging maayos ang postura. Kulay ginto ang buhok, laging nakalugay sa likod. Matingkad ang kulay ng labi at perpekto ang kutis. Para siyang sining na nilikha ng yaman, impluwensya at ambisyon. Sa kanyang pulang velvet gown at diamond choker ay para siyang diyosa ng gabing yon. "Make sure to keep the press away from the VIP lounge. I don't want unnecessary exposure." Utos niya sa isang staff. Nilingon niya ang paligid. Pinagmasdan ng mga taong nagsasayawan, nagkukwentuhan at nagbubungis-ngisan. Pero sa kanyang mga mata, lahat ay background lang. Walang nakakatawag ng atensyon hanggang sa bumukas ang pinto. Dumating sina Ava at Marco. Tahimik na lumakad si Ava sa ballroom. Bagamat may kaba ay nakapako ang mga mata niya sa paligid. Inaalala ang mga larawang nakita niya sa kahon ni Aling Tercia. Sinusuri kung may pamilyar na mukha. Hanggang sa magtagpo ang mga mata nila ni Vanessa. Tumigil sa pag-inom si Vanessa. May kung anong bumangga sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag. Ang babae sa tapat niya ay hindi pamilyar. Pero parang may bahagi ng sarili niyang anino. Tila automatic ang reaksyon ni Vanessa. Lumapit siya, hawak ang wine glass at nakaayos ang ngiti. "Good evening. I haven't seen you around before. Are you with someone?" Bati niya, malamig pero may anyo ng formalidad. Nagpakilala si Marco. "I'm Attorney Marco Santi and this is Ava, my friend and guest tonight." Napatingin si Vanessa kay Ava. "Ava." Inulit niya na para bang sinisimsim ang pangalan. Tahimik lang si Ava, hindi makakibo. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kamay niya. "You look familiar." Banggit ni Vanessa sabay lagok ng wine. Hindi umimik si Ava, pero sa dibdib niya ay parang may kumakalmot. "Have we met before?" Tanong ni Vanessa na bahagyang nakakunot ang noo. "Siguro sa dyaryo lang po niyo ako nakita." Sagot ni Ava, magalang. Ngumiti si Vanessa, pero may duda sa likod ng ngiti. May kiliti sa isip niyang hindi niya maalis. Tumingin siya kay Marco. Maybe. Well, enjoy the gala." Umalis si Vanessa na may halong pagtataka. Tila may pilit siyang inaalala na isang alaala na hindi pa niya mahugot mula sa malalim na bahagi na nakaraan. Habang papalayo si Vanessa ay nanatili naman nakatayo si Ava. Hindi pa rin makagalaw. Parang may tinik sa lalamunan niya. "Okay ka lang?" tanong ni Marco. "Siya yun, Marco. Si Vanessa." Tumango si Marco. "Oo, pero hindi pa siya sigurado sa'yo. Hindi pa niya alam." Napatingin si Ava sa likuran kung saan tuluyan naglaho si Vanessa sa crowd. Pero naramdaman niya may koneksyon. Bulong ni Ava. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang abala si Ava sa pag-iwas sa mga mata ng mga mayayaman sa ballroom, ay biglang dumating si Philip. Suot ito ang navy blue tuxedo at fit na fit sa matipunong katawan, habang seryosong kanyang tingin na diretso kay Ava. Parang walang ibang tao sa paligid. Parang siya lang ang hinahanap nito.
Napalingon si Eva. Parang natigilan ng mundo. Agad siyang napaatras, lumingon sa magkabilang gilid, naghahanap ng daan para makaiwas. Pero huli na. Eva, wait. Isang hakbang lang ni Philip ay nahawakan na niya ang braso ng dalaga. Bitawan mo ko. Mahina, ngunit matigas ang boses ni Eva na pilit inililihim ang kaba. Pero hindi siya binitawan ni Philip. Sa halip ay mahinang tinig ang kanyang isinagot. I can't. Not after that night. Not after knowing what I feel. Nagpumigla si Eva, ngunit hindi sa galit, kundi sa takot, sa pagkalito, sa damdaming pilit niyang itinatanggi. Hindi mo naiintindihan. Hindi dapat nangyari yon. Hindi kita kailangang makilala. Wala ka sa plano ko. Sabi ni Eva. Then, I will break every plan you've made, Eva. Because I'm in love with you. Napapikit si Eva. Ang mga salitang yon ay tila kutsilyong pumunit sa kanyang dibdib. Tumigil ka, Philip. Huwag mo akong lituhin. Huminga si Eva na malalim. Alam niyang panahon na. Wala nang atrasan. Kailangan mong malaman ng totoo. Wala ako rito para sa gila. Wala ako rito para sa art. Nandito ako dahil hinahanap ko ang katotohanan. Bulong ni Eva sabay tingin sa binata sa unang pagkakataon ng diretsyo sa mga mata. Kinunot ang noo ni Philip. What are you talking about? Ako, si Eva Laurel. Ang nawawalang anak ni Leona at Eduardo Laurel. Sabi ni Eva, mariin ang tinig. Nag-echo ang pangalan sa tenga ni Philip, parang binuhusan ng malamig na tubig. Eva, Laurel. Hindi siya nakapagsalita. Sa likod nila ay may isang babaeng nakarinig ng bawat salitang binitawan ni Eva. What did you just say? Lahat ay napalingon. Nakatayo sa likuran si Vanessa Del Valle, naka-gold gown, eleganteng-elegante. Pero ngayon ay bakas ang pagkabigla at pagkainis sa mukha. Sinipat ni Vanessa si Eva mula ulo hanggang paa. Hindi siya impressed. Hindi siya naniniwala. Ulitin mo nga, Iha. Sino ka raw? Mataray na tanong ni Vanessa. Sabi ko, ako si Eva Laurel. Ang tunay na tagapagmana ni Leona at Eduardo Laurel. Ulit ni Eva kahit nanginginig ang boses. Tumawa si Vanessa, malamig at malalim. Ambisyosa ka? Hindi ako. Hindi mo ba alam? Matagal nang patay ang bata ngayon. Matagal nang nilibing kasama ng kasaysayan. At ngayong bigla ka nalang lalabas? What's next? Sasabihin mong ikaw may-ari ng kumpanya ko? Putol ni Vanessa na tumatawa pero matalim ang tingin. Iyon ang totoo. May mga liham ako, larawan at mga dokumento akong hawak. Si Aling Tricia nagpalaki sa akin. Siya nagtago sa akin para iligtas ako mula sa inyo. Sigaw ni Eva. Excuse me? You have no right to accuse me of anything. Wala kang patunay. And even if I humor you, what makes you think anyone will believe you? Napalapit si Vanessa. Hindi na alintana ang mga mata ng bisita sa kanila. Lumingon si Vanessa kay Philip, nananatiling tahimik, at napansin niya yon. Philip, seriously? You were dating this girl? This liar? Sabay lapit sa lalaki. Hindi makatingin si Philip sa kanya, hindi rin makatingin kay Eva. Vanessa, I didn't know. Of course you didn't, you never do. Malamig na sabi ni Vanessa. Lumingon ulit si Vanessa kay Eva. Sige, gusto mong patunayan mong ikaw nga si Eva Laurel? DNA test. Haharapin ko lahat kung napatunayan mo. Pero kung hindi, gagawin ko at papatunayan ko mga sinasabi ko. Putol ni Eva. Nagtawanan ng ilang bisita ang nakikinig sa kanila. Nakakaladkad na ang pangalan ng Del Valle Group sa eskandalo. Ngunit si Eva na kahit nanginginig ang tuhod ay nananatiling nakatayo. Sa gilid niya ay nalapitan siya ni Marco at marang hinawakan sa balikat. Huwag ka matakot, lalaban tayo. Bulong niya. Tahimik si Philip, hindi pa rin makatingin. Ano, Philip, wala kang sasabihin? Ani Vanessa, tumingin si Philip sa kanya saka kay Eva. If she is who says she is, then everything changes. At sa sagot na yon ay kitang-kita ang pagkislap ng galit sa mata ni Vanessa. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumiretso niya si Eva sa ospital. Suot niya ang simpleng blouse at maong. Bagyan nakapusod ang buhok.
Hindi niya kailangan ng mamahaling damit. Dala niya ang paninindigan at hindi ang yaman. Sa conference room ng ospital ay nandoon na rin sina Vanessa. Suot ang mamahaling blazer at salaming designer. At si Philip, tahimik lang sa isang sulok, naka-neutral na ekspresyon. Kasama rin si Marco na nananatiling alerto sa lahat ng kilos ni Vanessa. Dumating ang isang doktor, si Doktora Arce. Dala ang mga sample tubes at forms. Seryoso ang mukha nito, halatang ayaw maipit sa personal na tensyon ng mga naroon. Bibigyan po kayo ng instructions ng nurse para sa sample collection. After that, we will process everything. Expect results in 5 working days. Wika ni Doktora Arce. Tahimik lang si Eva, tumango at wala siyang sinayang na oras. Ilang oras ang lumipas pagkatapos ng proseso, habang palabas na sana sila ng ospital ay may malamig na boses ang pumigil sa kanya. Eva! Eva! Napalingon siya. Nakatayo si Vanessa sa gilid ng hallway, hawak ang kanyang bag habang nakasuot ng ngiting may halong paghamak. Huwag kang alis muna, kailangan pa kitang kausapin. Lumapit si Eva, bahagyang nag-aalinlangan pero buo ang loob. Ano pa bang kailangan niyo? Tumikhim si Vanessa. Umikot sandali ang tingin sa paligid na siguradong walang ibang makakarinig. Naalala na kita. Ikaw yung intruder sa gala. Wala kang invitation pero naglakad ka sa ballroom na parang kabilang ka sa amin. Panimula nito, kasabay ng pagtikom ng mga mata. Hindi kumibos si Eva. Pinilit niyang pigilan ang nanginginig na damdamin. In fact, you've been acting since day one. Ang drama mong may naiwang kahon, mga liham, mga lumang dokumento. Lahat ng yan, maaring gawa-gawa lang para makakuha ka ng simpatsya. Dagdag ni Vanessa. Lumapit pa ito, bagyang nakatungo kay Eva. Alam mo kung anong tawag sa katulad mo? Hindi sumagot si Eva. Nakatingin lang siya ng diretso kay Vanessa. Ambisyosa. Social climber. Panggulo. Ibinuka ni Vanessa ang mamahaling bag. Kinuha ang isang envelope na tila makapal. Iniabot niya ito kay Eva. 500,000. Kung matalino ka, tatanggapin mo yan. Tumigil ka na sa kabaliwan mo. Lumayo ka sa pamilya ko at kay Philip. Maghanap ka ng buhay na angkop sa antas mo. Nanatiling tahimik si Eva. Nanginginig ng kanyang dibdib sa galit at hinanakit. Pero pinili niyang huwag magsalita. Bigla siya nilapitan ni Marco. Tama na Eva, walang saysay ang makipagtalo sa tulad niya. Napangiti si Vanessa. Exactly, makinig ka sa abogado mo. I guess you don't mind this money at all. Tumalikod na ito na tumatawang malamig. See you in 5 days, fake Laurel. Pahabol pa nito. Walang imik si Eva. Pero nang makalayo si Vanessa ay ramdam ni Marco ang pagbigat ng balikat ng dalaga. Eva, huwag mong dibdibin. Hindi na nakasagot si Eva. Nang biglang lumapit si Philip, tahimik, hindi man lang sinundan si Vanessa. Tinignan niya si Eva ng diretso sa mata. Walang salita, pero may bigat ang bawat titig. Parang may naisabihin pero hindi masambit. Parang may sakit din siyang nararamdaman na hindi niya alam kung dapat bang ilabas o sarilinin. Hindi makapagsalita si Eva. Litong-lito kung aasa pa ba o lalayo. Habang papalayong dahan-dahan si Philip, ay naiwan siya mag-isa sa hallway. Naupo siya sa bench na nanghina. Tahimik ang luha niyang bumagsak na parang ulang walang pahintulot. Tinakpan niya ang mukha at tuluyang umiyak. Nakakainis. Nakakagalit. Bulong niya sa sarili. Pero sa kabila ng lahat, ay alam niya sa puso niya na totoo siya. Totoo ang pagkatao niya. Totoo ang paghahanap niya. At iyon lang ang kapit niya ngayon, ang katotohanan. Dumating na ang araw. Sa malamig na conference room ng ospital, ay naroon si Eva na nakaayos ng maayos, pero litaw ang tensyon sa kanyang mga mata. Kasama niya si Marco na bagamat kalmado ang panlabas, ay ramdam din ang pag-aalala. Nakaharap sa kanila si Doktora Arce, hawak ang puting sobre na naglalaman ng sagot sa tanong na gumugulo sa puso ni Eva sa napakaraming araw. Sa kabilang mesa naman ay nakaupo si Vanessa na nakatawid ang isang binti sa isa pa. Hawak ang wine red clutch bag at walang kapintas-pintas ang ayos. Sa likod ng kanyang ngiti ay may nakakubli palang tagumpay. Tahimik ang lahat. So, here are the results of
the DNA test between Miss Eva Perez and the known relative of the Laurel family. Huwika ni Doktora Arce. Huminga ng malalim si Eva. Hawak ang kamay ni Marco. Based on the DNA analysis, there is no much found between the two samples. Therefore, Miss Eva Perez is not biologically related to Laurel family. Parang bomba ang pumutok. Napatayo si Eva. Anong ibig sabihin yan? Hindi yan tama. Siguradong may mali dyan. Ulitin nyo. Sigaw niya. Napatingin sa kanya si Vanessa at hindi napigilan ng mapanghamak ng ngiti. Oh, poor girl. Reality bites, doesn't it? Mahinang bulong nito. Halos pabulong pero sinadya para marinig ni Eva. Namumula na ang mga mata ni Eva. Nanginginig ang katawan niya. Napalunok si Marco. Pilit siyang pinipigilan. Hindi ako nagsisinungaling. May mga dokumento ako, may litrato, may mga liham mula sa yumaong Aling Tercia. Sigaw ni Eva. Tumayo na rin si Vanessa. At lahat yan ay hindi sapat kung walang dugo na sumang-ayon sa'yo. You really thought you could outsmart me? That you could come here with your old letters and poor girl charm and claim the Laurel legacy? Sagot niya, may kasamang ngiting tila nagsasayaw sa tagumpay. Nagwala na si Eva. Ikaw ang nagsisinungaling. Sigurado akong peke ang resulta na yan. Kaya mo yung gawin. May connection ka dito sa ospital. Ikaw ang may pakana nito. Pinapeke mo ang lahat. Hindi mo ako matatakot. Hindi mo ako mapipigilan. Nagkatinginan ng mga staff. Si Doktora Arce ay halatang nagulat, pero hindi umimik. Lumapit si Eva kay Vanessa. Ngunit imbis na matakot, ay mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Vanessa. Bata ka pa, masama lang talaga ang loob mo dahil napahiya ka. Pero don't worry, may darating na rin para sa'yo. Tinapik niya si Eva sa balikat, may kasamang kunway pag-unawa. Napakunutan noon ni Eva. Anong ibig mo sabihin? Tumingin si Vanessa sa relo. Any minute now. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang uniformed police officers. Miss Eva Perez, may reklamo po sa inyo. Attempted identity fraud, falsification of public trust, and trespassing of a private estate. Tanong ng isa. Nanlaki ang mata ni Eva. Anong? Hindi, wala akong ginagawang masama. Lumapit si Marco. Sandali lang, hindi pa ito napapatunayan. Wala silang warrant. Hindi niya siya pwedeng arestuin ng basta-basta. May order kami na dalhin siya for questioning. Sumama na lang po kayo, ma'am, para hindi na humaba pa. Tumitig si Eva kay Vanessa. Magsasama tayo sa impyerno, Vanessa. Hindi ako titigil. Kahit anong gawin mong bayad, kahit sinungaling pang resulta na yan. Alam ko sa sarili kong ako si Eva Laurel. Ngumiti lang si Vanessa, sabay taas ang kanyang wine red clutch. Then, prove it somewhere else. Palabas sa sana ng ospital sina Eva, hawak sa braso ng dalawang pulis. Lakas loob man ang tindig ng dalaga ay kita sa kanyang mga mata ang bigat at pangungulila. Lalo na nang muling tumama ang mga titig niya sa mga mata ni Philip, na nananatiling tahimik sa sulok ng silid. Ngunit biglang, wait! Nakatindig si Philip. Malakas ang tinig at diretso sa mga pulis. Ang kanyang hakbang ay puno ng determinasyon habang hinarang niya ang daan ni Eva. Bitawan niyo siya. She's not the one who should be arrested. Mariing wika niya. Nagkatinginan ng dalawang pulis. Sir, may order po kaming dalhin siya. Sambit ng isa. Then cancel it. Because I have proof that she is telling the truth. She is Eva Laurel and the real impostor is Vanessa Del Valle. Putol ni Philip. Parang nayanig ang buong silid. Anong kalokohan yan, Philip? Sigaw ni Vanessa, halatang nabigla. Ngunit sa tahimik lang ni Philip habang inilabas ang isang folder at inilapag ito sa harap ng mga pulis. Humigop siya ng hangin, seryoso. Ginawa kong sariling investigasyon. I contacted a third-party lab, confidentially, and requested the same DNA test using Eva's sample and the original profile of Leona Laurel na nakalagay sa archive ng Central Medical Registry. And the result came back positive. Eva is the biological daughter of Leona and Eduardo Laurel. Napanganga si Marco. Napaluha si Eva. Si Vanessa naman ay namutla. Hindi yan totoo. Pinaplano niyo to. Set up to. Singhal ni Vanessa. Talaga? Then, how do you explain this? Malumanay na tugon ni Philip.
Ipinakita niya mga text messages at bank transactions sa tablet niya na may screenshots ng conversation ni Vanessa at ni Doktora Arce, pati ng resibong galing sa isang offshore account. Pinagbayad mo si Doktora Arce para i-alter ang resulta ng DNA test. At hindi lang yan. May kasabot kang staff ng ospital. Lahat ng ito hawak ko na. Hindi totoo yan. Nanginginig na sambit ni Doktora Arce pero hindi na ito pinakinggan. Naglabas ng warrant ang isang bagong dating na opisyal na kasama si Philip sa pagsampa ng reklamo. Vanessa Del Valle, Doktora Arce. Inaaresto kayo sa kasong falsification of medical documents, obstruction of identity, at attempted fraud. Hindi na nakapagsalita si Vanessa nang dakmay ng mga pulis ang kanyang braso. Habang dinadala palabas si Vanessa ay napatingin ito kay Eva. Ang dating iniinsulto niya, ngayon tinitingala ng hustisya. Eva Laurel ka nga. Bulong niya bago tuluyang nilamon ng pulisya ang kanyang tinig. Tahimik si Eva at hawak ni Philip ang kanyang kamay. Everything's going to be okay now. Bulong nito. At sa wakas, ang katotohanan ang nanaig. Pagkaalis ng mga pulis na bitbit sina Vanessa at Doktora Arce ay naghari ang katahimikan sa hallway ng ospital. Isa-isang umalis sa mga tao, ngunit nanatili sina Eva at Philip na kapwa humihinga na malalim. Warang ninanamnam ang katotohanan sa wakas ay tapos na ang unos. Tahimik silang nagharap, hindi para magtalo, hindi para magtanong ng bakit, kundi para sa isa't isa. Si Eva ang una nagsalita. Bahagyang nanginginig ang tinig niya, ngunit buo ang loob. Philip, salamat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to kung wala ka. I'm sorry kung umalis ako noon, kung hindi ako naniwala sa iyo. Pero hindi pa man siya tapos ay lumapit na si Philip at marahang hinawakan ng kanyang mukha. Shh, you don't have to explain. I should have told you sooner. About Vanessa, about everything. Pero hindi ko alam kung paano, Eva. I didn't want to scare you away. Anya, banayad ang boses. Tinitigan niya ito. Nagniningning ang mga mata ni Eva, damang init ang damdamin sa kabila ng lamig ng ospital. Philip. At bago pa man siya muling makapagsalita, ay hinalikan siya ng binata. Hindi iyon halik ng pagnanasa, kundi halik ng pag-amin. Nang pangakong hindi na muli siyang iiwan. Saglit na natigilan si Eva, ngunit hindi rin nagtagal ay gumanti siya ng halik. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nagkatinginan sila at sabay na nagsalita. Mahal kita. Mahal kita. Napatawa si Eva at pilit pinipigil ng luha ng saya. Ngumiti si Philip, hawak pa rin ang kanyang kamay. I've been waiting to say that. Akala ko kasi may hadlang tayo na hindi mo ko kayang mahalin. Walang hadlang na hindi ko kayang lampasan kung ikaw nasa dulo. You are not just Eva Perez. You are Eva Laurel. But more than that, you're the woman I love. Sagot ni Philip. Makalipas ang 6 na buwan ay ginanap ang isang simpleng press conference sa isang foundation event. Ipinakilala si Eva Laurel ang nawawalan tagapagmana ng pamilyang Laurel sa tulong ng ebidensyang buong tapang na pinanghawakan ni Marco at Philip. Nagpundar ng sariling scholarship program si Eva sa ngalan ng yumaong Aling Tercia bilang pasasalamat sa inang nagturo sa kanya ng pagmamahal at kabutihan. Isa na siyang aktibong tagapangalaga ng mga institusyong tumutulong sa mga kabataang ulila at mahirap. Kasabay nito ay unti-unting binuksan ni Eva ang kanyang puso sa mas malawak na mundo. Hindi na bilang ang babaeng may sugat, kundi bilang babaeng matatag at karapat-dapat mahalin. At si Philip? Siya ang laging nasa tabi niya, hindi para protektahan lang, kundi upang sabayan siya sa bawat hakbang ng buhay. Sa isang sunset dinner sa Tagaytay, habang tanaw ang mga ulap at tanawin, ay nag-abot si Philip ng isang maliit na kahon, isang singsing. Hindi ko kayang hintayin pang ibang bagyo bago sabihin to, Eva. Will you marry me? Lumuluha si Eva na tumango. Oo, araw-araw na oo. Nagyakap sila na mahigpit, saksi ang langit sa umaapaw na pagmamahal nila para sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapabatid lamang na ang katotohanan ay hindi kailanman natatalo. Maaring matagalan, maaring baluktutin, ngunit sa dulo, ito'y mananaig. Tulad ni Eva, ang paghahanap sa sarili ay hindi laging madali.
May mga masasaktan, may mga madatapa. Ngunit kung totoo ang puso, darating din ang tamang panahon. At sa pagmamahal, hindi kailanman basehan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang katotohanang sabay ninyong hinaharap ang bukas. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!